guys, isang magandang pagpalang araw sa inyong lahat. Welcome sa aming YouTube channel, ang Farm TV Realty Lopez. Ngayon ay araw ng Sabado. Medyo nagkaroon tayo ng schedule para mag-locate muli ng mga property. So naririto tayo ngayon sa bayan ng Lopez upang dito tayo mag-locate ng property. Ang aking pong nilolocate na property dito ay may sukat na 2 hectares. So ang property po ay mag-uumpisa dito sa may saging na ito. Yan pong way na yan po yung papunta ng Lopez. Ayan, mula po dito sa lugar na ito, then papunta po yan diretso hanggang dun sa lugar na yun. Ang pinakang boundary nitong property ito. So mula dito hanggang doon sa lugar na yun, ang pinakang frontage nito ay aabot ito ng mga 180 to 200 meters ang pinakang frontage nito dito sa Provincial Road. So bali yung property ito, explain ko lang po yung layo nito mula doon sa bayan ng Buena Vista at saka bayan ng Lopez. Ano po yung layo po nito mula doon sa bayan ng Lopez, dito po nanggagaling yung papunta ng Lopez, then dito naman po sa lugar na ito yung papuntang Buena Vista. Nakita ko po doon sa kilometer post nito, ito po ay may layong 16 kilometers mula po doon sa bayan hanggang dito. Then mula dito hanggang doon sa Buena Vista naman ay mga 16 kilometers din po ito, kaya nasa pagitan po ito ng bayan ng Buena Vista at saka itong bayan ng Lopez. Ano po. Okay, papasukin po namin itong property para po malaman ninyo kung ano po yung mga nakapaloob na tanim dito, kung ito ba ay may fruit bearing or mga puno lang po ng niyog ang nakatanim dito sa lugar na ito. Kaganda lang po nito, ito po ay malawak ang pinakang frontage nito dito sa Provincial Road, ano po, na makikita natin sa ating harapan sa kasalukuyan. So tayo po ay bababa doon sa lugar na yun. Medyo dito po ay naka elevated po ito dito sa kalsada. Nakikita ko pong mga puno ng nyug dito, kahit na medyo matataas na, pero napakarami pa po nitong mamunga. Okay mga kaibigan, na ito po ako sa may dulong bahagi nitong property na tinuro ko kanina. Diyan po nagtatapos yung pinakang dulo nitong property. Yan makikita natin yung dalawang taong nakatayo na yan, ano po. Mula po dyan sa lugar na yan, may bakod po dito na barbed wire papunta doon sa pagitan nitong property ito na dalawa. Dito po yung pinakang boundary nito. Ayan, siya sa lugar na yan. Gumanon po yan, tapos gumanon, diretso tutok na po doon sa ilog ang property. So ito po ay napapagitanan ng ang pinakang renderos po nito. Yung pagitan ba ay ilog. Mamaya po papasok po tayo o kami doon sa property para makita natin yung pinakang ilog nito na nakahangganan nitong property. Ano po yan, makikita natin na napakaraming puno ng niyog. Sa akin pong pagtantya, ang nakatanim dito sa lugar nito, kasi ito po ay 2 hectares. So sa isang hektarya, ang kapasidad na naitatanim sa isang hektarya puno ng niyog, ito po ay standard mga 250. So ipagpalagay na po natin mga 500 kapuno ang nakatanim dito, kasi makikita naman po natin ang mga tanim ng nyug dito, bagamat ito ay matataas na pero dasik. Papasok po tayo doon sa property. Okay, antay lang po natin makatawid itong mga sasakyan. Okay, na ito po kami sa gitnang bahagi nitong property. Dito po kami dadaan, papasok, kasi hindi ko po ito malakad, medyo malayo, kaya ang pag-isog po namin dito ay ginagamit namin itong motor. So ngayon papasok po kami dito sa pinakang
property. Dito po kasi medyo pantay dito sa kalsada. Doon sa lugar na yun, both side nitong property ay nakadrop sa kalsada. So hindi naman po siya kataasan. May mga hardwood tayong nakikita dito, kagaya nitong mga to, yung mga banaba kung tawagin yan. Mayroong buli. Ayan, hindi naman matasabing hardwood yan, kaya lang hindi malaki rin yung pakinabang yan dito sa unang-una sa property. So ito mayroon ditong langka sa pinasukan natin ito. Ayan po. Doon po sa mga nakakabili nitong property ito, pwede na po nila itong taniman ng mga panulib o taniman ng mga panibago doon sa mga pag-iitan nito, kasi medyo matataas na nga po itong mga niyog. Pero kahit na po ito ay matataas, marami naman po itong mamunga pa. Ayan. Pupunta po tayo dito sa pinakang boundary nitong property. At ang boundary po nito ay pinakang ilog. Papakita ko lang po sa inyo yung pinakang boundary nitong 2 hectares na ito, mga dito sa baybay nitong ilog. Ito po yung source ng tubig. Kasi kalimitan, ayan po yung tatanawin na lang po natin. So dito po yung pinakang boundary nitong 2 hectares na ito. Doon sa nakita, tinuro ko kanina, mula doon sa kalsadang iyon, doon yung diretso doon sa kumbaga sa naka-eskwela po siya doon sa kalsada. Then pag gumanito po siya sa ilog na ito, ito naman pong ilog na ito nasa baybay po nitong property, papunta diyan. Umayon po ito doon sa property. Okay, pupunta po tayo doon sa isang bahagi pa nitong property na nabidyohan ko lang po itong ilog para makita nga po ninyo yung pinakang hangganan nito dito sa kabilang bahagi. Yan po yung provincial road na tinatawag. Yan po ay Lopez to Buena Vista. Dito po tayo pupunta sa kabilang bahagi nitong property. Elevated lang nga po ito dito sa provincial road. Ayan pero hindi naman po masyadong kataasan. Dito ang isa sa mga nakikita ko pong magandang gawin dito ay ito'y pag-alagaan nitong mga baka, kasi makikita po natin ayan marami naman itong mga cover crop. Isa sa mga paboritong pagkain ng mga baka po. Then ang gagawin nila ang dito, ibabakuran ito yung baybay na ito ng ilog para hindi makalabas yung mga hayop diyan sa kabila, at magagawa na lang po ng daan kapag sila ay iinom o liligo dito sa ilog na binabanggit ko sa inyo. Ayan, iikot ko lang po yung aking camera para masight po makita ninyo. Ito po yung kabuuan nitong 2 hectares. Okay mga kaibigan, hanggang dito na lamang po ang aking pagbibideo dito sa 2 hectares na ito.
At mula po doon, explain ko lamang po yung ulitin ko lang yung pagpunta sa lugar na ito. Ano po, mula doon sa Lopez hanggang dito, ito po ay may 16 kilometers. Then mula dito hanggang bayan ng Buena Vista, ito po ay meron 16 kilometers po ang layo nito. So ito po ay napapagitan na nitong dalawang bayan. Ano po, ito nga ay katulad nga na po ulit-ulit natin sinasabi kanina, ito po ay along Provincial Road. So marami po ditong piling gawin ang nakakabili nito. Doon sa mga naghahanap ng mga gagawaing halimbawa yung mga parking ng mga truck or bodega. Isa po ito sa napakagandang gawing ganun. Kasi ito po ay napakalaki po ng frontage dito sa Provincial Road. Abutin po ito ng 180 to 200 meters ang pinakang frontage po nito. Okay, hanggang dito na lamang po at isang magandang pagpaalang araw sa inyong lahat.